Actually, iba-iba tayong species ng kambing na pwede naman natin gawing mag-produce ng mga gatas. Ba't ibang klaseng gatas? Speaking of gatas, no? Madami tayong kids dito. Kids, ang tawag doon sa mga batang kambing. At para magkaroon ka ng close encounter with them, kasi yung mga batang mga taga-syudad, hindi na sila nagkaroon ng chance para maroon ng encounter sa mga ganitong. Dito sa Zocobia, dito sa loob ng The Barn, pwede silang bibili lang sila ng ganitong klaseng milk at pwede na silang magpa-dede ng mga batang kambing, mga kids. Yeah. Alright. At syempre, isa sa mga pinagmalaki ng The Barn yung kanilang camel at yung kanilang wagyu at meron pa sila dito iba't ibang klaseng hayop. Dito lang natin makikita kaya punta na kayo dito. Have a close encounter. Alright. Gutom na gutom yung mga kambing natin. Ayan kids, oh. Yeah, ayan. Nakagatok. Alright. Okay, oh yan. Okay ba? Ngayon pa nakapagpadete ng kambing. Alright, maraming salamat, Doc Ferds. At habang pinapakain pa rin ni Mario ang kanyang alagang uwak, nabibigay na mamaya sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife. Mario, baka maiyak ka pa mamaya pag abutin niya. Oo nga. Kala ko po nga sana nagalagaan. Kaso sabi, bawal daw magagawa. Oo, bawal. Surrender natin. Thank you, Mario. Sama ka saan sa Divisoria next weekend. The 40 peso crew, I love You're the it. best. Alright, samantala ngayon naman, Lipat po tayo kay Drew. Billiards na po tayo. Ay, Drew! Django! Yun, no? Yung mga focus yan, yung pangalan po ng pinakabagong world champion ng buong mundo. World champion na nga ng 9-ball pool championship. Sir Francisco Django Bustamante. Palakpakan mo, sir! Woo! Live na live po dito sa unang hirit, sir. After how many years? Ilang years na rin mong sinubukan masungkit yung 9-pool world championship, no? Matagal na kasi. 8 years? 8 years, so buti na lang ngayon, nakakuha ko na yun. Kasi nung 2002, naalala ko yung pinapanood kita eh. Nasa finals ka na, kalaban mo si Earl the Pearl Strickland, at tinalo ka pa ng 17-15 yata yan, sir, no? Oo, tama, 17-15. Ngayon, bumalik ka na at nanalo ka na. Kalaban si yung Taiwanese, si Yes, Ko Po Cheng. Oh, si Ano Ko Po pakiramdam po? Eh, siyempre, masayang-masaya ako dahil at least nakakuha ko rin yung matagal ko ng pinapangarap. Nabiguman ako noong 2002, at least ito, nakakuha ko rin. Nakuha Kaya mo ulit. magana ang pakiramdam ko at napakasaya. Tapos nabalitaan namin na si Little Shaolin ba pangalan niya? Ko Little Po Master. Cheng. Oo. Little Master Ko Po Cheng. Medyo magaling daw talaga ang kalaban. Oo, tsaka matagal na rin kasi nagbibilyar yun eh. Tsaka palagi nagkaka-place. Oo. Kaya balikatan lang naman kami. Unahan lang kami sa ano talaga. Pagdating po sa laban, meron bang, okay, ito mas magaling, ito mas magaling. Usually ba, medyo it's because of luck? It's because of yung tipong pagkamalas din ng pagka-shot? Doon ka lilitaw? Oh, meron din kasing ganyan. Kahit anong ganda ng tira mo, kung malas ka naman sa bola, hindi ka mananalo. Meron yung masama naman ang tira mo, malas ang kalaban mo, nananalo ka. Kaya ang ginagawa namin, nagta-time out kami. Pag ganun naramdaman namin medyo masama yung sitwasyon. Relax so, muna. Nagre-relax kami muna. mga 5 minutes. Okay, gusto yata nila makita yung winning move ni Mr. Django Bustamante. Sir Django, ano po ba yung winning move nyo? Ang winning moves ko, yung break ko. Yung break mo talaga. Oh. Alam naman lahat yata ng buong mundo na pag sinabi mong Django Bustamante, syempre malakas ang break. Gusto rin namin malaman kung bakit nga, ano ba ang pinagkaibahan ng break ng isang Django Bustamante? Yun. Buti na lang marble ang bola, kundi wasak ang mga bola. Sir, gusto ko nga malaman, saan ba nanggagaling yung power? Pag nagbe-break ka? Tingin ko pare, talagang binigay sa akin ng Diyos to eh. Dahil hindi ko rin alam kung saan nanggagaling eh. Basta ang alam ko lang, kumakain ako ng kanin araw-araw, iyon ang lakas ko. Yun, no? Kumakain ka na araw. Usually, di ba, ako, pag nagbe-break ako, syempre, hindi naman ako magaling na billiard player, sir. No? Pag nagbe-break ako, minsan ginagamit ko lang yung
Hindi kasi dapat Kailangan pag buong nag-break katawan? ka, yung ang break mo, i-move mo yung katawan mo, i-follow mo para kasama yun. Kasi nandito ang lakas mo sa right eh. Dito sa right. Oo. Okay. Kaya pag nag-break ka, kailangan i-move mo yan. Isama mo yung katawan mo. Sama mo yung katawan mo. Oo. Tsaka practice din yun. Practice din. Usually, gano'n ka-frequent ka nagpa-practice sa Django? Actually, naglalaro ko halos sa mga 5 times a week, gano'n, 4 times a week. Hindi po ba kayo nagsasawa sa billiards? Hindi gusto ko malaman. Siyempre, araw-araw kayo nagpa-practice. Ano po ba yung time off ng isang Django Bustamante? Eh, siyempre, hindi naman ako pwede magsawa dahil ito lang Ito ang talaga talent yun. ko, Oo, tsaka oo. ito lang dito ako nabubuhay, ito lang pinagkakakitaan ko. Nagba-boxing din ba kayo? Dahil si Manny pa kayo nagba-boxing pero... Ay, nagbi-billiards. si Kong, iba naman yun eh. Talagang yun ang ano niya, talent niya eh. Yung talent din. Pero magaling Pero din sa magaling bilyar. billiards daw yun. Oo. Oo. Nilalabanan nga niya lahat eh. Ako ba yung hinahamon niyo na mag-break? Nakakaya naman to on live television. Sige, sir. Turuan niyo Sige, nga ako, pare. sir. Paano ba mag-break? Basta kailangan i-time mo lang to. Time ko to. Yan. Okay. Tapos ilipat, ay hindi. Yan mo yan. pwede mo yan. pwede mo Tapos lapitan. sa gitna. Sa gitna, yan. Eto, higpitan mo to. Kailangan mahigpit yung hawak ko Oo. dito, sir. Tapos pag break mo, isama mo lang yung katawan. Yun! Panalo. Break pa lang yan. Sa aming pagbalik, mag-1-on-1 na kami ni Mr. Django Bustamante, ang pinaka-world champion ng 9 pool sa buong mundo. Good job, sir. Mamaya, tignan tayo. Babay pong i-hit.